Lumaki kaming magkakapatid na kasama din yung lola namin. Yung lola ko, isa siyang active na member sa isang Catholic church. Madalas na kaming niyayaya at noong one time, dahil ako'y madalas na nai-invite, tinanong niya ako kung gusto ko daw bang sumali sa isang choir. Yung mga panahon na yon, nag-stop ako sa school. Kaya yun, ginrab ko yung opportunity na sumali. Tapos parang naging naging routine na laging pumunta doon, magpa-practice, kakanta, ganun. So, hindi rin lumalim yung relationship ko kay Lord. Na kahit may mga question ako sa sarili ko, sinet aside ko yung mga ganong questions ko kasi parang na-enjoy ko na yung ganong company, yung ganong routine na practice, kanta, ganon, kwentuhan. Minsan, kahit during mass, hindi na kami nakikinig. Hindi rin dumami yung knowledge ko tungkol kay Jesus. Hindi ako nag-grow doon, hindi nag-grow yung faith ko. Dahil doon sa pagka-enjoy ng company ng mga ganong klaseng friends or nung mga kasama ko doon sa church. Hindi maiiwasan na nagkakaroon ng peer pressure dahil sa environment na ganon. Hindi rin naiwasan na magkaroon ng hindi tamang relationship. Dahil hindi din naman nga tama yung panahon, nag-end yung mga ganong relationship. Habang tumatagal na nakikita ko yung mga kasama ko dun sa ganong group, hindi rin sila parang naging effective. Kasi nung nakita ko sila, parang puro worldly lang din yung mga ginagawa nila. Parang puro makamundong bagay. Naisip ako doon na ganito ba talaga yung magiging kakalabasan ko, ganon. One time, dahil birthday ni ate, tapos in-invite niya ako sa church, born again na church. After nung Sunday na yun, in-invite ulit ako ni ate. Tapos nung mas tumagal ako ng pag-attend, na-experience ko din yung youth fellowship nga nila. Tapos na-experience ko kung paano yung pagsasama-sama ng youth club na parang mas nakaka-enjoy siya compared dun sa pagkasama ko yung mga churchmates ko dun sa isa. Kasi parang pag kami-kami lang, puro usap lang kwento tungkol sa mga ganyang bagay. Hindi siya katulad ng youth fellowship na yung pag-uusapan nyo ay tungkol lang sa iisang bagay or tungkol lang kay Lord, na mas nawawala yung mga questions ko sa buhay. Dumating sa point na tinanong natin na kami kung ano na ba yung plano namin or ano na yung gagawin namin. Napaisip ako, ano na ba yung kailangan kong i-decide? Kung kailangan ko na bang mag-focus dito sa ganitong klaseng gawain or hindi ko iiwan yung dati kong mga friends. Nahirapan ako kasi yung friends yung nagiging hindrance kung paano or kung ano yung gagawin kong desisyon. Naisip ko na iwan yung ministry ko sa dati kong religion nung na-realize ko na hindi makakatulong sa akin yung mga ganong gawain katulad nga nung pagiging comfortable lang sa mga tao na doon lang tayo lagi nakabase, na nagiging dependent tayo sa mga kasama natin. Hindi siya makakatulong para mas lumago tayo or para mas lumalim yung relationship natin kay Lord. Kaya, nung na-realize ko yung mga ganong bagay, naisip ko na kailangan kong iwan yung mga ganong friends or ganong lifestyle para mas lumalim pa lalo yung knowledge ko, yung understanding at yung mga kailangan ko sa buhay na makikita ko lang kay Lord. Nung napag-isipan ko na magpatuloy na sa church, meron ako nung boyfriend. Sinabi ko yun sa kanya na magpapatuloy na ako dun sa church nga, na born again Christian ako. Nung sinabi ko yun sa kanya, sabi niya, bakit daw hindi ako makapag-decide ng sarili ko lang. After few months din, siguro nga dahil alam ni Lord na hindi siya makakatulong sa akin para mas lumago ako sa church, nag-end din yung relationship. Kailangan mo talagang bitawan yung mga gano'n na makakahadlang sa'yo para lumago ka. After nun, mas naging active ako sa church, sa mga iba't iba pang gawain.
Natutuwa na lang ako hanggang ngayon kasi kung titignan ko kasi yung sarili ko dati, parang ang hirap kasi parang hindi ko ma-imagine kung ano yung kakalabasan ko ngayon kung nandun pa rin ako sa dati kong way ng pamumuhay, ganun. Nakaka-bless lang sa sarili ko na si Lord kasi tinutulungan niya talaga tayo magbago kahit na hindi talaga biglaan. Yung unti-unti lang. Nung youth conference, during the praise and worship, parang nag-flashback sa akin lahat ng mga pangyayari, yung mga happenings nung dati. Nung hindi pa ako nakakalala sa Kanya. Nakita ko yung sarili ko na mas magiging fruitful ako pag nagpatuloy ako sa Kanya. Parang na-realize ko din na kung hindi si Lord yung susundan ko or kung hindi ako magpapatuloy sa Kanya, walang mangyayari sa buhay ko or walang patutunguhan na maganda kung ano pa yung mga mangyayari sa buhay ko sa mga darating pang panahon. Mas nagkaroon ako ng iba't ibang kaalaman tungkol kay Lord na natuto ako kung paano gumawa ng mga messages. Nag-aral kami sa G12. Natuto rin akong tumugtog ng instrument. Yung fear ko before, bago pa ako mas maging active sa church, na feeling ko wala akong magiging friend, gano'n. Feeling ko wala akong magiging ka-close. Kasi nga, syempre, bago pa lang ako. Nagkaroon ako ng friends at alam ko at masasabi ko talaga na hindi lang sila yung friend na basta mo lang kaibigan. Kasi parang sila na talaga yung mga maitutuloy mong kapatid, gano'n. Kasi nga, parehas kayo ng pinapaniwalaan, na parehas kayo ng pinagsiservan, kaya alam nyo kung paano ba talaga yung yung approach nyo, yung magiging approach nyo. Kung i-compare ko yung mga kasama ko sa ministry ko before, sa mga kasama ko ngayon, masasabi ko na sobrang laki yung difference. Yung mga friends ko ngayon, na akala ko pala ako magiging friend, matuturing ko na kasi silang family. Or yun nga, kapatid. Kasi wala nang awkwardness or kilala na namin yung isa't isa. Alam na namin kung paano din namin i-approach yung isa't isa. Kasi alam namin yung mga pangangailangan din namin as nga magkakapatid, di ba? Kasi kung yung before, puro worldly things yung ginagawa. Pero ngayon kasi nakakatawa at nakaka-bless kasi pare-parehas kami ng ginagawa na pare-parehas lang yung mga activities na ginagalawan namin, yung tuwing fellowship, gano'n. Pare-parehas kaming maglilingkod sa Kanya, sabay-sabay kaming magbabasa ng Bible, ng devotion. Kaya masasabi ko na napakalaki yung difference kasi kung yung friends ko before, puro worldly things ang nagagawa. Tapos, hindi ko naman sure kung for lifetime na sila. At least masasabi ko ngayon na mas nakaka-bless kasi sila, hindi lang sila basta friend, kundi family na talaga. At alam ko na sobrang thankful ko sa mga answered prayers na binibigay sa atin ni Lord. Kasi nung before pa lang, nung nagsisimula pa lang ako kay Lord, sinagot niya agad yung prayer ko na sana makapasok ako dito sa college na gusto ko sa university na to. At yun, hindi naman ako finil ni Lord kasi nga, nakapasok ako sa college na yun at the same time ngayon, konti na lang nag-graduate na ako. So patuloy akong ginaguide ni Lord sa buhay ko at alam ko na siya yung patuloy na nagbibigay sa akin ng lakas, ng katalinuhan na kailangan ko sa araw-araw. Ganun na rin yung mga blessings na financially, kahit na minsan feeling ko hindi nakakayanin, pero dahil nga si God, nandyan lang siya, narinig niya yung mga kailangan mo through prayers. Nandyan siya, handa siyang tumulong sa'yo. Mapapayo ko lang din sa mga kabataan na undecided pa, yung hindi pa kayo makapag-decide kung susunod ba kayo kay Lord, kung magpapatuloy ba kayo sa Kanya. Tandaan nyo lang na si Lord, walang sino man ang sumunod kay Lord na napahamak or nag-fail dahil sa Kanya. Kasi si Lord, puro lang naman tayo sa Kanya.
puro blessings yung makukuha natin sa Kanya kahit na hindi natin agad na makukuha. At least may plano si Lord sa atin. Alam niya kung ano yung mas makakabuti sa atin. Tapos, isipin nyo na yung sa darating na panahon, nandun yung mga blessings na nakastore sa inyo, lalo sa heaven. Nandun yung parang pinaka-fulfillment ng mga nagawa niyo para kay Lord. Ako si Maria Nicole Asen, masaya at hindi nagsisisi sa akin naging desisyon at patuloy na pinakahawakan na may mas magandang plano pa si Lord para sa akin.